Hello guys, no, good afternoon. Andito tayo ngayon sa anong kanto? Luton, Manila. Si Kuya, nadaanan ko kanina ng alakal. Medyo naulan kanina, di ba? So, sinabihan ko siya, umaambon bakit siya na nangangalakal. Nasabi niya daw, mula kanina kasi hindi pa siya nakakain siya yung ano lang, Mga pagpagpag. So, kaninang umaga pa. So, yun, nadaanan ko siya, kinausap ko. Nahiya naman daw siya na hindi makapagbihis kasi may damit naman siya. Nagbihis siya. Ayun, medyo okay naman ang sitwasyon niya. Sabi ko, okay lang naman kahit na kung ano yung kanya, itsura niya. No, nahiya. So, kinausap natin guys, no. Kasi ako naniniwala guys, no. Ang tao kasi hindi natin ito makikilala, hindi natin malaman ang kwento ng buhay niya kung sa tingin lang natin, no. Kagaya ko, hindi rin biro ang dinanas ko sa buhay guys. So ako naniniwala din si Kuya Francisco Castillo Miranda. Si Kuya Francisco, Kuya Francis na lang. Miranda guys, bigatin pa yung apelido. So, ito, sabi ko, pwede ba kita ma-interview, mag-live. Okay lang daw sa kanya na may upload kasi mabuting tao naman siya guys, wala naman siya pinagtataguan, no. So itanong natin kay Kuya kung bakit nga ba nandito ka sa Maynila. Kwento ko po yung buhay ko. Wala nang sige. Para maganda po. Mas maganda yung kaya. Ano ba yung Simula po bata ako na nangot ako sa mundo na sinabi ng mga magulang ko. Ang bay po ng tatay ko, mga ano po, yung nanguli ng isda at saka nagtatahi ng mga ano, ng mga lambat. Ngayon, nung palaki ako ng palaki, yun lang po kinukuha namin ang binubuhay ng tatay ko sa aming pamilya. At po kayo mga kapatid, dalawa ko po yung babae, panganay ko ko. Nanay ko po nasa bahay lang. Paminsan po tumatanggap ng labahe ng nanay ko, paminsan wala, utong din. Ngayon, palaki po ng palaki, ako lang po yung lalaki sa anak niya. Ngayon, nung makina po ako, anak ko po, manghuli ng ano, ng isda, at saka dumadayo po kami mga binata doon sa pier ng Olmos City para manisid ko ng barya. Kami po yung binasaga ng mga batang maninisid ng barya sa pier ng Olmos City. Ngayon, malaki-laki na po ako, binata na, kaya ko nang sumabak sa mga lambat na mga pamalalim, mga 50 feet, 40 feet ang lalim. Sumasama na po ako. 40 feet? Opo, 50. Pumutok po to, lumabas ng dugo, tsaka sa ilong po. sa ilong mo? Lumabas? Ngayon, inis ko po yung para sa pamilya namin. Kahit makasakit ako, sabi sa ng nanay ko, tabi ka muna manis ng isda, magaling ka muna. O yun, habang magaling na ako, tapos ulit ako manis ng isda, hanggang hindi na ako po. Pero, nakita po, nabingya ako, pumutok ako. Magdugo. Ngayon, hospital ako, nilunga po ako ng ang mayor namin po si Los Gomez, na po namin si Mete Gomez. Richard Gomez. Nakalang taon po, umuwi po ako. Dati po sa office ng mayor po. Ngayon, ang record na po ngayon, 23 ang pinanganak po ako, December 9, 2002. Ngayon, habang balik po ako, gumana po yung bagyo, 2013, Yolanda survivor yun. Yolanda guys, biktima siya ng Yolanda. Isa po akong Yolanda survivor, namatay po lahat ang buong pamilya ko, nakawatak-watak po kami. Testa po namin, 1.5 katao po, vlog, idol, 1.5 katao, natira na lang po 100, 1,100, nawagalang bangkay. Kasama pamilya ko, 4. Nanay ko, tatay ko, dalawa ko. Isang buwan po ako sa baka, nakahoy. 4 sila? Sinanay mo? Tatay ko, dalawang babae. Dalawang kapatid mo na babae? Uli po kami, nakapit po sa punong kahoy. Magupa po ng baha, yung katawa ko po, hindi ko po makilala sa sarili ko. Sabi ko, sino po ako? Nakalam po ako na amnesia, yung hindi ko po alam na sino pangalan ko na, nakalam po ako na hindi ko matanggap. Amnesia ka? Opo. Ngayon, habang palutan-lutan po ako, may nakita po akong mga rescue na Philippine Navy. Rescue po ako, hindi ko po namalayan. Nandito na pala ako sa hospital ng Mandaluyong. Ano po ako dyan, 7 years po ako dyan sa Jose Pabelasin ng Mandaluyong hospital. Panetulog, kaya po, puro yung karayong, biyam, puro yung ito yung bakat ng sugat ng malaking pulong kahoy, ito po. Ito. Sa
Isang buwan po ako sa baha, nakap sa puno ng kahoy, kinakain ko po tubig ulan. Pero nanalagi po, sabi ko, Isang buwan. sa puno, iba po ng puno. Hindi po, palutang-lutang. Nabuwan na po yung puno na yun. Palutang-lutang na po ako nakakapit. Yung puno na yon nabuwal na dahil sa tubig. Ng tsunami, tangay ng baha. Opo. Opo. Tapos, nung nabuwal yon, nandun ka nakapatong. Opo, nakayakap na. Nakayakap na. Ito nga po yung ano. Opo. Oo nga, ito yung gas mo. Isang Sa buwan. loob ng isang buwan. Opo. Ano yung kinain mo? Tubig ulan po. Tubig ulan lang. Wala akong kinakain iba. Ilabas ko po yung damit ko. Pulit-pulit na, nakabit na ako. Hindi ko na malaya. Wala na pala ang short. Nakabit na lang. Ito, wasak-wasak na yan. Inubad ko po. At tinatong sa ulo ko. Hindi, basang-basa na siya. Kinuha ko. Habang nakayakap po ako, kinuha ko yung damit ko. Sinisip-sip ko para hindi po ako mawala ng malay. Isang buwan po yun. Wala akong kinakain. Ay, ito po, ngayon, yung 7 taon po dyan, hindi po, lang gumaling po ako ng 7 taon. 7 years po ako sa ospital ng Mandaluyong. 7 years? Opo, dito po sa Mandaluyong. Sa Mandaluyong, 7 years ka dyan? Tapos dito sa Manila, 5 taon. Bale, 12 years na po ako dito sa Manila. Bali 12 years ka sa Manila. Opo. Hindi, na-hospital ka ilang taon? Ito. Diyan ka nagtrabaho? Hindi, dyan ako. Ay, 7 years po ako dyan sa Mandaluyong, sa Ampunan. Sa Ampunan, okay. Sa hospital po, Sa tatlong buwan. DSWD. Hindi po, sa Jose Pabella Center. Okay. Jose Pabella Center. 7 taon ka doon. Opo. Inampon ka po nila. ng mga marbe. Tatawag po nilang nayo ng kabataan. Oh. Opo. O mga binata, mga dalaga. Opo. Tapos? Yung mga survivor ng bagyo. Dinala po kami dyan. Sinakay po kami ng Siwa 30 ng Track Airport Oh, ng yung Pampanga. malaking airport, oh. Opo. Tatlo pong aeroplano malaki. Dinala po kami sa Pampanga. Pagdating po doon, may naghihintay ng mga bus ng mga DSWD Marikina, DSWD Manila, DSWD Mandaluyong. Napunta po ako, nakasama po sa DSWD Mandaluyong. Hindi po ako nakasama. Yung iba sa Marikina, yung iba po dito po sa Manila. So, Watak-watak po kami mga biktima ng bagyo. May taga-Sama, may taga-Tacloban, may taga-Liti, may taga-Ormoc. Yan po ang aking kwento sa buhay ko po. Kaya ngayon, habang nandiyan po ako ng 7 years sa hindi pa po, habang patagal po ako dyan sa Ampunan, Mandaluyong, tapos si Pabella Center. Meron po dati si Abalos. siya pala. Opo, ngayon, habang nandun po ako sa Ampunan, palagi po akong tulala, bibigyan po ako ng mga pagkain, hindi ko alam, nilalanggam na, nabubulok na, panis na, hindi ko pa, palagi po akong tulala, nakatingin lang ako sa malayo. Lumuluwa po ako, sabi sa akin ng mga madre, Anong iniisip mo nun? po ba rin. Nakakita po, palagi ako po sa likod ng mga building, dala pa ako na lobby, gusto ako mag-building. Gusto mo magbigti? Ang point na nawala po ako ng, Kasi, Nawala po bakit ang gusto mo tiwala. magbigti nun? Anong naisip mo? kasi nawala po ako ng pamilya. Pamilya? Hindi ko tanggap. At saka yung naging buhay ko. Sabi ko para ng buhay ko ngayon, maging na ako, maging wala po yung buhay ko nito. Imagine guys si Francis, ang Francis, nanay tatay niya at dalawang kapatid niya na babae Kaya pa po. namatay dahil sa Yolanda. Opo. At siya lang ang naligtas guys. Sa pamilya po. Naligtas siya sa isang pamilya na yon. Buong pamilya niya, Opo. siya lang nakaligtas. Nakayakap sa puno ng kahoy. Wala siyang kinakain, tubig ulan lamang. Yun lang ang kinabubuhay niya guys. So, yun, kinuha siya ng DSWD, di ba? Opo. Kinuha siya, pinagamot siya. So, 7 years siyang inalagaan Sa Mandaluyong po. sa Mandaluyong. Tapos, paano ka napadpa dito? Dito sa Manila. Ngayon, napauwi na po kami. May na po doon. Yung mga bahay na pinagawa ng GMA Kapuso, may Oo. tiyangko. Hawayan po, kubo-kubo lang. Dinagay po sa yung isang maliit na bakanting lote. Oo. Pinano po ni Governor Lucia Gomez, pinapatag, pinagiba, Oo. pinatag, para doon itayo yung bahay na kawayan na kubo-kubo. Yung galing po dito sa pinagawa sa Pampanga. Yung mga kubo-kubo po nakakalaga ng 50,000. Yung kawayan po. Kawayan lang? Opo, opo. Nakakalaga ng 50,000. Bigay ng ano yun? GMA Kapuso, pondo ng GMA, ng Channel 7. Okay. Wala akong pera. Ngayon, pinagtyaga na lang po namin. Kaso nga lang po, walang hanap po yung wala kami baka. Kaya po pumunta namin nila, ipagsak lang po. Ang buong pangalan mo? Francisco po. Francisco Castillo Miranda. Castillo Miranda. Di Bisa ko po ako, bisa ko. Ang tatay ko po taga Ormoc-Pete, ang nanay ko taga Daet, Camarines Norte. Okay, nakapag-move ka rin, no? Sa ganun. At pa paano, yung nilalabanan ko lang po. Ayoko po Ilang taon ka na nakapag-move on na parang 5 years na po. 5 years na? So, tanggap mo na rin Opo. yun na talagang yun ay pinagkaloob ng Panginoon. Opo, hindi Wala ko po. mo- Wala po akong sinisisi. Wala po Oo. akong sinisisi. Hindi, yun kasi nature yun eh. Opo.
Yun talagang sinasabing gusto yun mangyayari. Kami sa po naisip ko na parang pinabayan ako ng Panginoon, parang sinisisi ko yung Panginoon, pero noon po. Kaya natanggap ko rin na, pero na ano ko rin na, ay di ko pinisisi ng Panginoon kasi Oo. binigyan niya ng pangalawang buhay. Siguro po, tadhana sa aking buhay. Tadhana, Opo. Pagsubok po. Tama, oo. Lalaban Tadhana. po. Pero nakakalungkot. May dala-dala kong pumunta po Franz, dati. parang ano no, parang nakakalungkot kasi na, di ba, yung buong pamilya mo. Ngayon pumunta Ano yun, po. hindi mo sila nakita nung Hindi ko na nilibing? nakita, hindi na po. Hindi na, wala. Hindi mo alam kung saan sila dinala. Nawala po yung Bangkay. Nawawala po yung bangkay sa isla namin, sa isla po namin, 1.5 katao, Oo. 1,500. Ang patay. Ang nawawala po, 1,000 at saka 100. 400 katao na lang po kami nabubuhay, kasama po. Grabe no. 400 katao. Pero lahat Hindi din po sila. nakita yung may 1,000 at saka 100. Hindi nakita? Hindi na po. Ang bangkay? Opo, sabi ng Philippine Navy, since na kayo, hindi namin nahanap na lumuro na ilaw nila. Kakasisip ha. Grabe no. 100 feet yung Yung lalim ng tsunami kasi nakaroon po ng tide wave kasi nakaroon po ng lindol. Habang bumabagyo yung Ilarda, may tumamang lindol sa dagat. Yung tumigil ng dagat, tumahong pala sa tsunami. Kagaya sa Japan. Grabe no. Muntik na mawala sa mapa yung lady. Sa mga Tacloban. Muntik mawala. Biruin mo yan no. Na ano po na nga ang buhay. Napakasaklap. May minsan po naisip ko, napakadilim ng aking pagkatao, ng aking buhay. Ilang taon ka na ngayon, Franz? 23 po. 23. Opo. So wala kang balak na mag-asawa o Wala po. anong pinakapangarap mo sa buhay? Yun nga po sana yung sana may makilala ang tao na sa bubuhay ko po yan hindi pa ako nakapag-aaral. Kahit Ay, hindi ka kasi nanay nakapag-aaral. ko, hindi mo nakapag-aaral. Ilang taon ka nga pala nung Bata pa po. Yolanda? Ilang Bata. taon ka? Siguro mga 23 ka ngayon, so ilang taon na mga yan? 11, 10. Mga 20, na siguro. 14 years na. 14 years? Bata pa po ako. Bata ka pa. Tapos, ikaw pang nabuhay talaga, no? Sa pamilya mo? Siguro binigyan po ako siguro meron akong focus sa Panginoon sa akin. So, Pumunta po doon si Ebro Tama, Francis, tama. niyakap po ako, nagmano po ako, niyakap po, nabigay po sa speaking of ano Dahil yung, ako po yun sa alin nito. yung sinasabi mong may main purpose ang Panginoon sa'yo, gusto ko yun eh. Opo. Napaisip ako, kasi kagaya nito wala akong kameraman. Saan ka ba palagi? Dito lang po sa Manila. Sila po kasama ko. Yung mata ng babae po. Hindi ba Sa po sila na umali? ninanayan ko Kasi po. minsan nawawala sila dyan eh. Doon po pag maulan po, dito Oo. kami sa lalim na yan. O, pag wala, Pag wala, doon. saan? Doon. Yung puno na may agila po doon ng pataw. Yung parang content. Yung maraming mga natutulog doon? Nakatampayo po. Pero Ano? hindi sa kabila, may dito. Basta hanapin lang kita doon. Opo. Kasi kagaya nito, wala akong taga-video, kailangan ko ng taga-video. Ay, hindi po ako sa cellphone. Hindi po ako sumagay. Hindi, gaganon mo lang naman, tagawak. Oo. Pero kung sa bagay, kung ayaw mo naman, wala naman problema. Ayos na po, ayos na po. Oo. Kasi sabi ko nga, masalimuot talagang buhay mo. Malay mo ito yung pinagkaloob ng Panginoon na magkakilala tayo. Binigay kayo na sa akin para gawin kitang kameraman at lumago yung ginagawa natin. Kaso lang ako kasi 3 months pa lang, nag-umpisa pa lang. So, ikaw, kung gusto mo lang kung gusto mo lang, maganda ka, Kung yun po yung gusto niyo. na sumama ka sa akin, Opo. tuwing ikot ko, daanan kita dyan. Opo. Sabihin ko, Franz, samahan mo ako May tataka nga yung mga taga-pubisa namin yung palayo ko, France. Parang tayo pabasa, yung France. Pero kilala ka nila. Ha? Kilala ka pa nila. Sino? Yung mga relative mo doon. Wala na po ako kamag-anak po doon. Pumunta nga po sa kamag-anak sa Cagayan, ipatay na pala. Hindi ko na alam. Narata ko po doon, dalawang babae, pinsan. Oo. Kapisahin, pinsan. Kapisahan na. Matagal na patay yung nanay namin. Kami, meron din ang buhay namin dito. Mandalagat din yung anak. Ay, bukid din, isa palay. Yan, yung asawa ng pinsan. Oo. Ay, binigyan, babad ng Manila, binigyan ng pamasahe. Kaya nila ako ng picture hanggang Cubao lang. Pagdating ko ng Cubao, lang, pagpira-pira, palabo-labo sa Cubao, nagsampo na kami sa Cubao. Napakaya ng guarda sa pera ng picture. Tapos sa pumunta ka ng Quiapo, malaki doon mga bisaya ng mga homeless, baka doon makakuha ng trabaho. Pero pagdating ko po dito, sa Loto, nilakad ko lang mula Cubao hanggang dito. 25 ang pamasahe sa jeep, may bawal man Mula? Cubao hanggang dito sa Quiapo, doon na siya. Doon sa Oo. Quiapo. 25. Dinakad ko lang yun. Tapos, pagdating mo dito, Ako po isang bata na kapatiis, magaling magtiis, Oo. mahaba pasensya,
at hindi pala kaibigan, hindi pala magkalas ng mga tao. Ano po kasi ako yung Positive ako. mind, positive Opo, mind. yung isip ko po nasa unahan, hindi po nasa uli. Kasi iniingat Eh, ako. maganda yun yung isip mo nasa unahan. Hindi po sa uli. O hindi sa uli. Opo, kasi baka magsisi ako. Galing ano. At saka yung ano kasi, So Francis, napaka ano mo. Guys, imagine nyo, wala po bisyo, wala po bisyo. sa gitna ng hamon sa buhay, sa mga pinagdaanan niya sa buhay, hindi mo siya makitaan ng lungkot. Kasi sadyang matibay siya. Sadyang matibay. Direin mo yan. Kapag sa akin nangyayari yun, baka hindi, baka, yun nga, sabi mo nga, di ba, magpapakamatay. Nilabanan ko po. Oo, nilabanan mo yun, no? Subok. So, ikaw, kung gusto mo, gagawin kitang kameraman, Opo. tuwing ikot ko, tapos, Araw-araw po kayo dito, araw-araw po kayo dito, Ha? araw-araw po kayo dito. may cellphone ka ba? Wala po, hindi. Pero basta nandiyan ka lang. Hindi nga pong gusto ko para matuto po ako. Hindi lang yun, kasi pagka, ang bala ko kasi, pagka nag-click tayo, yung tao, ay yung talagang, yung hindi yung tinatamad, yung kunting pagsubok, kasi sa ito, marami tayong pagsubok dito. Maraming mangungutya sa atin. Ay, hindi ka po yun inaano din. Ayun. Hindi ka po yun intindi yun. Basta sabi ko nga sa'yo, Positive lang po. positive tayo. So, okay sa'yo yun. Opo. Talaga, Lalabanan ko na po mga pagsubok na yung buhay. bakit gumaganon ka dito mo? Yung ano, para kumikil ako. Dahil sa mga kakaisip. Oh, Minsan po pinatulog po ako dyan na mag-isa. Like po, lumuluwa po ako, naisip ko yung mga nangyari sa buhay ko. alam mo kasi yan. Pag nagbibiti po ako sa masabi ko, December 9, lumuluwa po ako, naalala ko yung... Lagi ka nagano? Lagi ka nagsisimba? Opo, masama-sama din po. Tuwing linggo po, pupunta po ako ng Quiapo. Yan, tama yun. Kaloob po, oo. kaloob. Tama yun. Pag puno po sa loob, lumalabas po. Sa labas po ako. Sa TikTok, sa labas. Tama yun. oo. Nanalangin po kay Bak na Salem po. So, May dala-dala po yung idol na ano, yung pinigay ni Bob Francis na papa na matay na. Dala-dala. Pumunta po sa Patuban, sa Calete, Otmo, namigay po sa Nasabio. Silver, dala-dala ko po sa Silver. galing, no? Ako lang gabay ko gabay. Si Cristo, ang Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa. So, yun ang sinasabi ko. Hindi tayo magtagal. Yan lang naman. Apo. Salamat sa kwento mo. Huwag ka na umiyak kasi alam ko matibay ka. Wala po ako ng... So, guys, no? Wala po ako ng pamilya. Ang hirap ng nawalan siya, nakakawa talaga si Francis. Tatanda po, wala akong pamilya. Alam mo, ang Franz, yung Panginoon, may dahilan kung bakit. Sabi ko nga sa'yo, nandito lang ako. Guys, ito, kukunin ko tong cameraman. Lagi ko siya isasama tuwing ikot namin kasi okay lang naman sa kanya, no? Biktima ng Yolanda. So, tutulungan natin to. Gagawin ko siyang cameraman kapag pinagkaloob tayo, hindi ko iwan ang batang to. 23 years old, guys. Sa buong pamilya nila, siya lang nakaligtas sa Yolanda. Lahat ng pamilya niya patay. Kaya tama nga sinabi niya, may purpose ang Panginoon kung bakit siya binuhay. O, ganda ng Franz. Kaya mo yan. Lahat naman kasi ng pagsubok sa buhay ay alam kong kaya mo yan. Kung kaya mo nga noon, ngayon pa kaya. Pumunta lang po ako namin para makipagsa palawan. Para makalimutan ko po yung mga nangyari sa akin. Ayun yung pinaka-purpose mo. Opo. Kasi po yung mataga-unang na mga vlogger. Para magkaroon po ako ng matulungan po ako para pabili napagawa po ng mangga para hindi na pang kapalaboy-laboy sa Manila. Hindi. Naging palaboy-laboy po ng Manila Idol. Kapag Franz, pagka pinagkaloob tayo, malay mo, di ba? Malay mo, may sa manonood, may maawa sa'yo, sa mga kababayan natin sa OFW, mga panood nila. At sabihin nilang, Mga abaya, mga Bisaya. oo, gusto lang tumulong. Tumulong, tapos pwede naman sila mag-PM sa akin. Tapos yan naman ay kusang ibibigay ko sa iyo at naka-video pa yan na talagang inabot ko sa iyo. Magaling po kumanta. Magaling ka kumanta? Masal-sal po naman. Ha? Masal-sal po naman yun. Magaling ka kumanta? Yung mga supply sa mga retirano. Timing. Kaso nga lang nawala pa ako ng tiwala at saka pag-asa buhay. Dahil sa mga nangyari sa akin. Ito, Franz, ito ang mapangako ko sa iyo.
Hindi kita iwan, maniwala ka sa akin. Ngayon, nakilala na kita. Opo. Sabi nga nila, mabait talagang Panginoon. Gagawa't gagawa siya ng paraan para may papadalang tao para sa'yo. Sabi ko nga, kung talagang disidido ka, baguhin ang buhay mo, sa ngayon, hindi kita pwede isama sa bahay. Ang tangi ko lang maitulong sa'yo, tuwing content ko, dadaanan kita dyan. Kasi dyan ka lang naman, di ba? Sa sinasabi mong lugar. So, alam ko yan. Kada content natin, tapos kapag kaya ko na, kukuha tayo ng mga upahan para sa'yo. Para sa inyo, ni ate. No? Yun ang gagawin natin. Sa ngayon, taste muna tayo. So, yun na ang ano ko na sana maging matibay ka lang, ha? Pupunta po kami ng mga piling-piling, yung mga sa mga simbahan, sa Kalinga, sa mga simbahan po. Libre kain, may paligo naman. Tingnan po namin kanina dyan, yung drive ko doon sa Kalinga. Ang hirap nun, no? Pinakalinga. Yung namatay yung kanang pamilya na, no? Buti nga siya eh, may pamilya siya na buhay, ako. Wala akong nasang kung sarili kong tuhod. Binabuhay ko po sarili kong tuhod ko para pumunta namin nila. Para sabi tayo po tayo ng DSWD Ormoc din eh, para wag ka palagi tulala, labanan mo yung mga pagsubok na nangyari sa'yo, na wala ka ng pamilya, pumunta ka ng Manila para maging masaya ka, libangin mo sarili mo, biyak ka namin ng pumasaya at saka pangkain na rin pa. Akit man, binigyan ko ng 10,000, yung 7,000 pinamasaya ko sa barko at saka sa bus, sa Vietnam ko. Lumakdit mo daw sa Bicol sa mga susunod. Kaya pag naikot na po ba kami ng Ponta, tuloy mo na pila sa 10,000, ilang kain ko dito hanggang. Hindi ko po sila nakilala. Mag-isa lang po ako nagmumukmuk. Hanggang sa na-open Kailan taon ka na rito? 5 years na po. Kaya napaka po ng aking buhay. Napakasaklap. Kaya nilalabanan ko lang po lang. Napakatibay, guys. Idol. Kahit pa paano napakatibay yung Francis, no? Kung kahit siguro sa atin, kahit sino sa atin, no, mangyari yon. Guys, no, yung may mabubuting puso dyan, ito na yung pagkakataon nyo, guys, na tumulong sa kapwa natin. Ito naman, mapapromise ko sa inyo, na kung kayo man magbibigay kay Francis, missing kong duling, hindi ko babawasan, ipapakita ko rin yon kung paano natin iabot sa kanya, guys. So, alam nyo naman siguro, ngayon, uso na yung G. Bawal kasi sabihin sa video, no? Pwede nyo yon i-G sa akin, ibigay ko sa kanya, at i-video ko, pakausap ko sa inyo. Para sa kanya talaga mapupuntang pera, guys, no? So, kasi sa akin, wala akong ibang maitulong sa ngayon, kundi pagkain lamang. So, okay lang ba? Ha? Nataya kita. Nakakaya sa'yo. Yung ano po yung pamilya ko. At least kahit pa paano nabawasan, di ba? Palagi ko po naalala ko. Nabawasan yung ano mo. Nainggit po ako sa mga may pamilya, mga dumadaan, maraming anak. Namimiss ko po. Nakikita ko yung sarili ko doon sa mga bata na lalaki na may kasamang dalawang babaeng bata rin. Nakikita ko po. Ilang taon yung nanay, tatay mo, no? Bata pa po. Yung nanay ko siguro mga 45. Tatay ko nasa 49. Yung kapatid mo? Mga bata pa po. Mga ganyan, mga ganun. Grabe. Bata po doon. Ni ate. Mga ganun. Meron po akong aking kalagayan. Palagi po akong iniisip ko yung mga nangyatay, pamilya ko, sarili ko, kinabukasan ko, buhay ko, palagi kong iniisip. So, ngayon, Hindi po nawala ng pag-asa, palagi po may Panginoon tayo. ngayon nakilala na kita, huwag ka mawala ng pag-asa. Kasi bawat ikot ko dito, hanapin kita. Hanapin talaga kita, promise yan. Gagawin kitang cameraman, kapag pinalad tayo, hindi ako mangangako ng kung ano sa'yo. Basta, ako kasi, hindi mahalaga sa akin yung material na bagay. Hindi natin madala yung kabilang ukay eh. Ha? So yun lang, thank you so much. At sana mananatili kang matataga. God bless. Yung tibay mo. Hey guys, thank you no sa mga manonood. Maraming salamat sa inyo. At walang sawang support sa atin, guys. God bless. Grabing dinanas mo, pare. Matatag din ako pero sa ganong sitwasyon parang mahirap ano. Mo, sa tingin lang talaga hindi mo makikita yung kuha ng tao, no?